Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto naman tayo ng dinaylan. This is a Bicolano delicacy made from fermented salted baby shrimp. Dito sa atin, ang tawag dito sa atin kasi yan, bagoong. Ngayon alam nyo na. So this is the dinaylan. Yung iba ang tawag dito ay balaw. So ganito yung itsura niya guys. So maraming pinagdadaanan to bago maging ganito yung itsura. Para to sa mga hindi pa ganong familiar dito at hindi talaga to kilala, no. Marami talagang proseso yung pinagdadaanan nito bago maging ganito yung itsura. Ang proseso nila nito, pinatutuyo yung hipon na alamang, no, shrimp. Baby shrimp. Patutuyuin nila yan, tapos pagkatapos natuyo, didikdikin, yung babayuin, no? Pag nabayo mo yan, ang gagawin ulit yan, patutuyuin ulit. Tapos, pag natuyo ulit, babayuin ulit, didikdikin ulit. So, ganun yung proseso niya, paulit-ulit. Kaya, pag kinumpara mo siya dun sa ordinaryong alamang natin dito sa Manila, malayo talaga yung itsura kasi yung alamang natin dito sa Manila, 'di ba? Medyo liquid, no? Medyo basa. Unlike this, ano siya, medyo solid, no? At saka ang presyo niya medyo mahal talaga compared dun sa ordinary na alamang. Kasi nga yung proseso ng paggawa sa kanya mahirap, matagal, marami kang pagdadaanan. Unlike yung ordinary alamang na kadalasan ginagamit natin sa pakbet, piniperment yun by using salt lang. Yun yung pagkakaalam ko, salt lang, di ba? Ibababad lang sa salt hanggang sa ma-ferment siya, hanggang sa maging bagong alamang na. So anyway, eto na tayo. Napakadali lang din naman lutuin to. Kumbaga, kung ano yung usual na ginagawa natin sa pagluluto ng bagong alamang, parehas din naman. So, magsosote lang tayo ng garlic and onion. Syempre, ano bang sikreto dito? Pag ikaw ay magigisa, kailangan gigisain mo mahigi para syempre lumabas yung natural flavor ng garlic and onion, no? Pagkatapos, nilagay ko dito yung inuna ko yung pork skin, yung medyo may taba-taba para magmantika. So, pagkatapos niyan, lagay na natin tong pork meat. Hindi niya lakadali. Sabi ko nga sa iyo, para kang gumagawa lang din ng nagigisa ng ordinaryong alamang bagoong. Pagkatapos, tinakpan natin para maluto yung meat. Pag na ganyan na yung itsura, na napa-fry na yung ating meat, at saka natin ilalagay itong dinaylan. Alam niyo guys, meron akong mga kilalang mga Bicolano, no? Tinatanong ko rin sa kanila tong dinaylan. Merong hindi nila alam yung dinaylan, di sila familiar about dinaylan. Pero sabi nila, ni iba naman, specialty to ng in area like Libmanan and Camarines Norte. Doon to talaga sikat. So may mga ibang Bicolano na hindi rin nila alam to. So anyway, nilagyan ko ng pangalawang pinagpigaan ng nyog syempre para maluto ng gusto yung karne natin at saka maluto ng gusto tong ating dinaylan, no? So, ganyan lang yung gagawin natin. Tapos, ang apoy nito kailangan medium heat lang para hindi masunog, no? Pag ganito na yung itsura, kaya lang ito lang yung amoy nito, no? Pag hindi ka sanay sa gantong amoy, medyo hindi maganda yung amoy. Nilagyan ko ng suka pala. So, parang usual nagluluto ka ng bagong alamang. So, lagyan natin ng suka, wag mo munang hahaluin. Hayaan mo munang maluto yung suka, syempre bago mo haluin. Basta pasintabi sa masyadong sensitive yung pang-amoy kasi nga, kasi iba-iba naman yung natin panlasa, pang-amoy, no? So, merong ibang tao na hindi talaga to magugustuhan yung amoy niya, no? Kasi nga, basta hindi maganda. Pero siguro, depende yun sa tao, no? So, ganyan, nahaluin lang natin hanggang sa matuyo. At pagkatapos, nilagyan ko ng siling haba. Ito, syempre, depende na sa inyo, guys, no? Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong anghang, no? Pagkatapos, syempre, nilagyan ko ng MSG. Optional only, kasi yung iba hindi gumagamit ng MSG. Tapos, ganyan lang, halu-haluin lang natin hanggang sa matuyo. Alam nyo guys, actually, nagbigay sa akin ito yung aking older sister. Binigay niya sa akin to at lutuin ko na nga daw itong dinaylan, no? At pagkatapos, teka na, ito na, nilagay ko na yung kakang gata.
And this is the last part na no ng ating video no. So anyway, bago tayo magtapos, as always syempre magti-thank you ako sa inyong lahat no. Maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel at syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe and of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Yan. Pagkatapos, syempre lalagyan natin ng sugar. Syempre yung sugar, it depends on your taste kung gaano karami yung gusto mo, kung gusto mo ba ng matamis. Kaya hindi ko gaano dinamihan guys yung yung sugar kasi niluto ko nga to para dun sa aking ate, no, sa aking kapatid. So request niya to, ako yung pinagluto niya. Actually, hindi ako ganong mahilig dito sa dinailan. Sorry po pero sabi sa inyo depende sa depende sa panlasa ng tao, no. So pero kasi yung kapatid ko kasi gustong-gusto niya to, pati yung neighbor niya daw. So ako kumuha lang ako ng konti para dito sa bahay. Then binigyan ko rin yung friend ko na isa kasi gusto kong matikman nila kung ano yung lasa. So merong may gusto at merong may ayaw. So sabi sa inyo depende nga sa panlasa Pero yung syempre yung aking ate, sarap na sarap. Pero for me, not really. Konti lang. Yung matikman ko lang. So anyway, antayin lang natin to yung hanggang sa matuyo. Hanggang sa parang ganito yung yung nagmantika na. So that's it. Ito na yung ating dinailan. At kung curious ka, i-try mo ng lutuin, no? Kung goods ba sa'yo or not, no? So that's it guys. Thank you for watching. God bless everyone. See you on my next video. Bye-bye.